Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa pagpasok po natin sa unang linggo ng Kwaresma, tayo ay dudulog sa Panginoon. Hihingin ang biyaya na makasama tayo sa Kanyang pagpapakasakit, paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus. Yan naman ang tunay na layunin ng 40 araw na paghahanda na sinisimula natin. Nawa ang biyayang yan ay mapasa atin hanggang sa tayo ay magbalik ng lubusan sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Kasama po ng ating panalangin at hinihinging biyayang yan, ating patuloy na ipagdasal ang lahat ng mga naririto ngayon na natutokso na gumawa ng labag sa kautusan ng Diyos dahil sa kanilang mga pinagdadaanan. Natutuksong mawala ng pananampalataya dahil sa kanilang sakit. Natutuksong magkasala sa kanilang asawa dahil nawawala na ng respeto at paggalang sa isa't isa. Natutukso na gawin ang mga bagay ayon sa luho ng katawan dahil nakalimutan na disiplinahin ang sarili at napaubaya na sa mga kahinaang bunga ng pagiging tao. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong umagang ito at mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tayo muna ay magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang pagkukulang at kalabisan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami naway lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar.
Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagala-galang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kaniya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya, narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar. Saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Doon ko ako'y samahan sa dusa't kahirapan. Doon ko ako'y samahan sa dusa't kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa Panginoon, Muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mamabagsik, di ka maaano sa mga serpinyente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa akong sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat. At siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. At sumagot si Jesus, nasusulat,
Ang Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kayo pong lahat, saan mang galing o saan mang dako, kayo galing ng Pilipinas at kahit yung mga taga-ibang bansa, ay malugod naming wini-welcome dito sa Pambansang Dambana. Sa pasimula ng ating pagninilay, gusto ko muna kayong tanungin. Una, sino sa inyo ang natutokso na makipagkalas sa inyong asawa at natutokso nang maging unfaithful dahil sa inyong tansya at sa inyong palagay, hindi ninyo na kayang tagalan ang kanyang pag-uugali at pakikisama. Marami ang nangiti, parang marami ang may balak. Sino naman sa inyo ang kahit sinabi na lang doktor, huwag kang kakain ng matatamis ha, kasi ang sugar mo ay 300 plus. O huwag kang kakain ng chicharon o balat ng lechon dahil mataas ang iyong kolesterol. Tuksong-tukso ng kainin ito. Naglalaway na kayo dahil ilang araw na rin na hindi nyo natitikman ang napakasarap na chocolate, ang napakasarap na chicharong bulaklak, at kung ano-ano pa. Sino naman sa inyo ang tuksong-tukso na huwag magpakumbaba para maayos ang isang relasyon dahil ang nananaig sa inyo ay wala naman kayong nagawang pagkakamali. At sinasabi nyo sa inyong sarili, bakit ako ang lalapit sa iyo at magpapakumbaba? Ikaw naman ang may sala. Ang tawag dyan ay temptation. At sa simula ng Kwaresma, mga kapatid, yan ang paksa na ating pagninilayan ngayong umagang ito. Sa unang linggo ng Kwaresma, kung saan narinig nating binasa ang salaysay tungkol sa pakikipaglaban ni Jesus sa Diablo sa ilang o sa wilderness na nagpapaalala sa atin na ang Kwaresma ay panahon ng digmaan. It is a spiritual warfare. Sa pamamagitan ng ating pagsasanay sa tatlong bagay, pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa o paglilimos, nakikipaglaban tayo sa kapangyarihan ng Diablo sa ating buhay
At sa awa at biyaya ng Diyos, umaasa tayo in the name of Jesus na tatalunin natin ang tukso ng Diablo sa ating buhay katulad ng ating Panginoong Hesus. Magandang itanong natin sa ating mga sarili, paano ba nakipaglaban si Kristo sa tukso ng demonyo at ano ang kanyang naging lakas at bala upang mapagtagumpayan niya ang mga tuksong ito sa kanyang buhay na pwede nating tularan o kapulutan ng aral. Bago po natin tingnan iyan, balikan muna natin ang 3 tukso na kung tawagin sa Ingles ay threefold concupiscence o pagkahilig na ginawa o na upang tuksuhin ng demonyo ang ating Panginoong Hesus ayon sa Ebanghelyo. Ang una ay yung kung tawagin ay pagkahilig sa tawag ng laman o lust of the flesh. Katulad ng physical lust for food. Ang sarap kumain ng chocolate. Lalo na bago matulog. Kahit alam natin na bawal sa atin dahil tataas ang ating sugar. Ang sumrap kumain ng balat ng lechon, lalo na crispy, kahit alam natin na busog na tayo. Ano pa? Ang makipagtalik sa hindi naman ninyo asawa o kung tawagin ay sex, ang drugs, ang security and comfort sa buhay at marami pang iba. Yan ang unang tukso ng demonyo sa ating Panginoong Hesus, na kung tawagin ay lust of the flesh o pagkahilig sa tawag ng laman, na meron din tayo, na nasa sa atin din. Ano ang sabi sa mabuting balita na tukso ng demonyo? If you are the Son of God, command the stone to become bread. Kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang batong ito na maging tinapay. Kasi nag-aayuno ang ating Panginoong Hesus at tinutukso siya ng demonyo na kumain. Ikalawa, natukso sa kanya, pagkahilig sa tawag ng mata o lust of the eyes. Katulad ng greed or avarice, pagkasakim, katakawan, pagiging ganid, the desire to possess and own things of value. Ang dami-dami nyo ng sasakyan, ang dami-dami ng pera. Bakit gusto pang mas dumami? Ay hindi nyo naman yan madadala sa hukay. That is greed. That is avarice. Meron akong kilalang ganyan. Kumakandidato pa sa Senado. Ang dami ng lupa. Gusto pang magkaroon ng mas madami pang lupa. Tukso yan. Hindi lamang sa mga meron na, kundi kahit sa atin, walang kontento or walang hindi makontento sa buhay. Ano ang tukso ng demonyo sa ating Panginoong Hesus? Ang sabi niya, I shall give to you all this power and glory, for it has been unhanded over to me, and I may give it to whomever I wish, and this will be yours
if you worship me. Ikatlo, pride of life o pagmamalaki o pagmamayabang sa buhay. Tukso ng demonyo sa ating Panginoong Jesus. If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and with their bands they will support you, lest you dash your foot against a stone. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpakatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Pride ang tawag dyan. At meron din tayo niyan. Ano ang naging tugon ng ating Panginoong Hesus? Sa bawat tukso kay Jesus, ang kanyang naging tugon ay walang iba kundi alalahanin ang salita ng Diyos. Dalawang bagay, alalahanin ang ikalawa, salita ng Diyos. Nung tuksuhin ng Diablo ang ating Panginoon upang gawing bato ang tinapay, ano ang sagot ng ating Panginoong Hesus? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Agad niyang inalala ang salita ng Diyos. Ikalawang tukso sa ating Panginoong Hesus. Ano ang kanyang tugon? Inalala ng ating Panginoong Hesus ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At sa ikatlong tukso, muli na namang inilala ng ating Panginoong Hesus ang salita ng Diyos upang labanan ang tukso ng demonyo. At ang tugon niya, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At pagkatapos nito, umalis ang demonyo, pero hindi doon natapos ang lahat, at siya'y naghintay ng ibang pagkakataon. Kaya nga sabi sa Scripture, the devil is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Mga kapatid, sa bawat tukso kay Jesus, ang kanyang tugon ay alalahanin ang salita ng Diyos. At ito ang nakalimutan ni Eva nung tuksohin siya ng demonyo. She refused to remember, that is to call to mind and obey the command of God. Ano ba ang command ng Diyos sa kanya? Huwag mong kakainin ang bunga ng prutas ng tree of knowledge, or ang bunga ng tree of knowledge of good and evil. At nung tuksuhin siya ng demonyo, sa halip na alalahanin nito, bumigay si Eve sa tukso ng demonyo. Kakaiba sa tugon ng ating Panginoong Hesus. Nung tuksuhin siya ng demonyo, inalala niya ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pagsisimula ng Kwaresma, dapat nating tandaan ang tatlong gawain ng kabanalan. Pagdarasal, pag-aayuno at paglilimos ay mga tulong sa atin upang pigilin ang tatlong beses na pagkahilig natin sa paggawa ng masama, katulad ng lust
of the eyes, lust of the flesh, and pride. Sa ating paglaban dito, tayo ay nagiging katulad ni Jesus na in control of His passion at hindi pinapamunuan ng mga ito. Ano ba ang nagagawa ng panalangin para talunin natin ang tukso ng pride? Ang panalangin, mga kapatid, ay lumalaban sa pagmamataas dahil ang panalangin ay ang mapagpakumbabang pagkakilala na kailangan natin ang tulong ng Diyos na hindi natin magagawang lumaban sa tukso ng tayo lamang. Kaya ang unang panawagan sa atin ay intense prayer as we prepare to join Christ in His passion, death, and resurrection. Ikalawa, fasting. Ang pag-aayuno ay lumalaban sa pita ng laman na nagtuturo sa atin na magkaroon ng kontrol sa ating pisikal na pagkagumon o pagkahilig sa iba't ibang nasa. Ikatlo, almsgiving. Ang paglilimos ay lumalaban sa pagnanasa ng mga mata na nagtuturo sa atin na huwag tayong ma-attach sa ating kayamanan, sumuko sa kasakiman upang ibahagi ang ating kayamanan sa halip na mag-imbak para sa ating mga sarili. Kaya tinuturuan tayong magbigay. Sa panahon ng Kwaresma, binubuhay natin ang 40 araw ni Jesus sa sarili nating mga karanasan. Sa pamamagitan ng matinding buhay na panalangin, pag-aayuno at paglilimos, ginagawa natin ang espiritual na pakikidigma sa Diablo at itinataboy natin siya sa ating buhay sa tulong ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo nakikibaka sa ating sarili lamang dahil hindi natin yan kaya. Kakayanin natin dahil natanggap natin ang Espiritu ni Jesus na nagwagi sa pamamagitan ng ating binyag at ng iba pang mga sakramento. Mga kapatid, kung tayo'y tuksong-tukso na, tumawag tayo sa Kanya. Alalahanin natin ang salita ng Diyos para sa lakas na kailangan natin at makatitiyak tayo sa tagumpay dahil ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoon in the name of Jesus ay maliligtas. At gaya ng sinabi ng ating awit, tatawag siya sa akin at sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa kagipitan, ililigtas ko siya at luluwalhatiin ko siya. Kaya nga, kung kayo ay tuksong-tukso ng magtaksil sa inyong asawa, kung kayo ay tuksong-tukso ng kumain ng bawal, kung kayo ay tuksong-tukso ng patigasin ang inyong puso dahil sa pride, labanan ninyo ito ng salita ng Diyos. At katulad ng ating Panginoong Jesus, kaya din nating mapagtagumpayan ang mga tuksong yan. Manalig lang tayo sa Kanya. Tayo pong lahat ay magsitayo, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato.
Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong taimtim tayong dumalangin sa ating maawaing Diyos at mapagpatawad na Ama. Hingin natin sa Kanya ang mga biyayang magpapatatag sa atin upang malampasan natin ang mga tuksong magpapahina sa ating pananampalataya. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa simbahang katolika, sa pangunguna ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang katatagang ipinakita ni Kristo sa pagharap sa tukso ay makita nawa sa pamumuhay ng mga mananampalataya at sa paggabay ng Espiritu Santo, ay maakay nawa ang sambayanan sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa lahat ng bansa sa sanlibutan, upang ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ang maghari sa sanlibutan, at pangunahan nawa ito ng mga hinirang na lider na akayin ang sangkatauhan sa mapayapa at maunlad na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga kapwa nating namumuhay sa karukhaan, mga may karamdaman, yaong nasa bilangguan, at mga nawala ng tahanan at hanap buhay, upang ang pananampalataya sa salitang nagbibigay buhay ay matamo nila at magbigay sa kanila ng panibagong pag-asa at lakas. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa ating lahat na ngayon ay nagkakatipon upang ang pananampalataya at diwa ng pagpapanibago ng ating mga sarili ay maisagawa natin sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Butihing Ama, ipahiram mo nawa sa amin ang iyong lakas upang maging buhay sa tuwina ang aming pananampalataya at sa paglaban namin sa mga tuksong maglalayo sa amin sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog ng iyong mayos lumasan.
iyo ko ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay pagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pag-ibig, pinahayag
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
landas mo laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit itim ng luha, ang nilakaran mong landas. Masakit man at tusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kay hirap mang gawin, kaloohan mo'y tuptin. Pinili kong sundan bakas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan sa iyo kailan pa man. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit igim ng luha, ang nilakaran mong landas. Masakit man at tusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit igim ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at tusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Aking susundan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa ating puso at
po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pangpalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapumuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Ama na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal at ngayon bilang isang papa.
Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, sa pangunguna ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, ngayong darating na March 15 ay magkakaroon tayo ng Archdiocesan Devotion Promotion sa Paris and Shrine of St. John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po ay magandang pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon sa ating patron. Ang banal na misa po ay ipagdiriwang sa 9:00 ng umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Inaanyayahan ang mga deboto sa malalapit na parokya na magtungo sa Lian at makiisa sa mga gawain, lalo't higit ang mga may sakit. Ikaapat, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayong makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya. Para sa mga nais makiisa, maaari kayong magpalista sa ating opisina hanggang ika-21 ng Marso lamang. Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ikalima, bahagi po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay mayroong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-6, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula sa 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, malugod naming ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pagkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Kaugnay po ng ating naging announcement kanina, huli po sa ngalan ng Ministry for the Youth ng ating pong parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, kami po ay nag-aanyaya para sa lahat na suportahan ng amin pong inilunsad na cake raffle. Ito po ay isang fundraising activity para sa mga kabataan, para sa amin pong patuloy na paghahanda sa isasagawang Live Stations of the Cross sa darating pong mga mahal na araw. Ang raffle tickets po na inialok kanina ng ating mga kabataan ay nagkakahalaga lamang ng 10 pisong gada ticket.
At para po sa nanalo sa atin pong isinagawang cake raffle ngayong pong misa ng ikasiyam ng umaga, ay ang ticket number 0362. Yan, kung naririto pa po ang may ticket number 0362, ay mangyari pong tanggapin ninyo ang inyong premyong cake kay Sister Maan sa atin pong sacristy. Salamat po sa inyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.